Medyo nakakaalangan minsang bumili ng isang bagong sasakyan, lalo pat kung alam mo na ang pupuntahan. Magastos sa maintenance, malakas sa gasolina, ubos ang oras sa traffic at walang space na pagpaparkingan. Yan ang kalakip na problema ng ilang mga kababayan nating nagmamayari ng sasakyan dito sa bansa. Kaya tuloy ang iba, kahit may pambili na ay nagtsatsaga pa rin mag-commute sa pang-araw-araw. Pwes, sa pagkakataong ito ay mukhang mapapabili ka na ata ng isang bagong sasakyan ngayon. Dahil sa video na ito ay alamin natin ang isang murang Japanese car model na sobrang tipid kumonsumo ng fuel. Magandang gamitin pang travel at siguradong ikaw ay may forever. Isang matipid, mura at praktikal na klase ng 4 wheels na siguradong magugustuhan mo kasama ang affordable na presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ka lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Isang Suzuki Car Philippines sa mga pinagkakatiwalaang brand ng mga taong naghahanap ng isang sasakyan na mapagkakatiwalaan sa pangmatagalan. Alinman sa mga transportasyon na inilalabas ng brand na ito ay hindi lang sa murang mga halaga at may kalidad pa. Kadalasan ay matitipid din kumonsumo ng gasolina, gaya na lamang ng isang modelong ito na tinatawag na Suzuki Celerio. Ang Suzuki Celerio ay ang entry ng brand para sa kanilang subcompact hatchback sa merkado ng mga sasakyan. Isang budget-friendly at para sa mga kabataang individual na nakatira sa syudad na naghahanap ng mapapakinabangang utility na may 4 to 5 seating ang capacity. Madaling isingit sa napaka-traffic na city at madali ring hanapan ng parking space sa kahit saang sulok ng Kamaynilaan. Ito ay pwede ring pang family car at gamiting pamamasyal kesa mamasahe o di kaya magmotor. Mas maganda pa ring may sasakyan kang ganitong klase na kahit maglabas-pasok ng Kamaynilaan at pumunta kung saan-saan ay may aasahan kang seguridad. May sasama ang buong pamilya at hindi pa mamumulubi sa napakamahal na pamasahe ngayon. Ang Suzuki Celerio kung pagmamasdan ay parang Mitsubishi Mirage hatchback at Toyota Wigo lang ang datingan. Meron itong isang front bumper grille na may nakalinyang chrome garnish sa center, kasama ang naglalakihang mga headlamp nito sa magkabilaan. At ang dalawang circular shape fog lamp ay ang nagbibigay dito ng mas magandang liwanag sa gabi, kasama ang color matte black na lower bumper garnish na nakabalot sa mga fog lamp nito, nakasama sa nagbibigay dito ng kabuuang estilo sa pangharap na disenyo nitong modelo. At sa bawat gilid nito, mayroon ding kaunting stash na mga front fender garnish o fairings na makikita kasama ang mga door molding at mga side mirrors nito. Ibang-iba rin ang porma nito pagdating sa side profile. At sa likuran, ang signature na design ng ilaw ay hindi rin nawala, gaya ng tail lamp, kasama ang mga reflector at ang isang third brake lamp na may kasama ring rear spoiler para sa magandang aerodynamic. Ang kabuuang mga detalye ay nagbibigay dito ng magandang pagkakakilanlan sa modelong ito. Itong Suzuki Celerio ay pinapagana ng 1.0 liter gasoline engine with 3-cylinder, 12 valves at nakakabit sa isang automatic transmission type na may 5-speed gear shifting. At gumagawa ng lakas na 66 horsepower sa kada 5,600 revolution per minute. Habang ang maximum torque naman nito ay nasa 89 Nm sa kada 3,600 revolution per minute. Merong bilis na umaabot ng hanggang sa 130 to 150 km per hour. Hindi na rin masama kung tutuusin dahil kalakip naman nito ang pagiging sobrang matipid kumonsumo ng fuel din. Meron itong fuel tank capacity na 35 liter ang full tank at kumukonsumo ng hanggang sa 26 to 28 km per liter. Para ka lamang naka-hybrid vehicle o di naman kaya naka-big bike na motorsiklo sa sobrang tipid nito kumonsumo. At ang iba pang mga bagay na meron ito, pagdating naman sa suspensions, ang ikinabit sa harap nito ay ang isang MacPherson strut na front suspension. Ang ganitong klaseng suspension ay tumatagal na rin naman. Habang naka-torsion beam naman ang inilagay sa likod nito
na bagay lang din para pamahalaan ng anumang klase ng kondisyon ng kalsada. Ito man ay malulubak, mababato at may mga humps. Gaya ng mapuputik o kaya paalon-alon ay kayang-kaya rin itong pakisamahan. Kasamang makakapit ding mga braking system na nakakabit dito. Gaya ng naka-ventilated disc type sa front at isang drum brake type naman para sa rear brake. Meron itong mga gulong na may kabuwang sukat na 175 by 60R15. Pare-parehong mga naka-tubeless tires na rin at may kasamang spare tire para sa emergency. At base na rin sa manufacturer, itong bagong Suzuki Celerio ay mas malaki kumpara sa mga dating modelo. Meron kasi itong dimensyon pagdating sa kanyang haba na may sukat na 369.5 cm at lapad na 165.5 cm. Ang taas nito ay nasa 155.5 cm at ang ground clearance naman ay mas tumaas din kumpara sa dati na may 17 cm. 5 tao ang kaya nitong isakay para umupo sa mga komportabling mga seats din nito. At ang mga komportabling seats ay may mga kasamang center armrest, foldable at de-adjustable pa, at may mga headrest na rin. Meron din itong malamig na aircon system na may kasama na ring air quality control system na naglilinis sa mga hangin na pumapasok sa loob nito. Nag-aalis ng mabahong amoy at iba pa gaya ng virus na naaalis din ito. Sinamahan din ito ng bottle and cup holder, power window, USB port charging system at accessories power outlet socket. At itong modelo ay may smart keyless entry na rin para sa madaling pagpapaandar nito. Madali ang access sa pagpasok at paglabas dahil meron din itong 4 na pintuan para sa driver at para sa mga pasahero. At isang malaking rear compartment storage space for cargo na kayang lagyan ng hanggang sa 300 liters na cargo volume o higit pa. Pagdating naman sa entertainment and communication system, marami din itong mga libangan para sa mahabang biyahe. Kaya ng pagkakaroon nito ng 6.2-inch size display TV screen. May kasamang USB and auxiliary input. May Bluetooth connectivity at 4 na speaker para sa magandang audio sounds. Touchscreen na rin kaya madali na lang ang function. Nasa manubela na rin ang karamihan sa mga controls nito. Kaya ng sounds, aircon, connectivity at marami pa. Ang steering type din na inilagay dito ay ang power steering na klase. Bukod sa magaang ang sasakyan, ay mas magaang din ang pagmamaniobra. May turning radius ito na 4.5 meters at may rack and pinion na steering gear type. Kaya kahit mababato ay walang tendensing magwiggle ang manubela nito. Pagdating naman sa mga safety and security features, marami itong features para sa pangkaligtasan, gaya ng pagkakaroon nito ng Hill Hold Control Assist. Isang sistema na magagamit natin sa mga paakyat na kalsada o yung mga paahon. Kapag biglang huminto sa pataas na kalsada, kapag walang hill start ay maaaring umatras pababa. Pero dahil sa merong hill hold control, ay hindi ito uurong pababa ng bundok. Meron itong front and side impact beams para minimal lang ang magiging damage halimbawa magkaroon ng matinding banggaan. Dahil sa pagkakaroon ng front and side impact beams na sinusuportahan pa ng crash sensor nito, kahit papano ay hindi mapupuruhan ang mga occupants nito, pero depende pa rin sa makakabangga. Sinamahan din ito ng engine check warning para makita kung kailangan na itong may dala sa service center. Meron na rin itong front and rear parking sensor na kasama para naman sa maayos na pagpapark. Kaya hindi mo na kailangan din palagyan ito aftermarket. At may kasama rin itong built-in camera para sa pagpapabuti rin ng pagpapark. Lalo na kung baguhan ka pa lamang at nahirapan kang magpark sumiksik sa lugar na mga parkingan. May kasama din itong ISO fixed child mounts para sa mga bata at isang child safety lock na rin. Kasama ang mga seatbelt sa bawat upuan at ang airbags. Meron din itong anti-lock braking system na nagpiprevent ng pag-skid ng mga gulong nito during emergency braking. Ito kasi ang nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake. At meron ding electronic brake distribution
para naman sa pagpapatibay at pagpapalakas ng brake force. Sinamahan din ito ng brake assist na suporta sa pagpapatibay pa ng kapit. At marami pang mga safety features na matutuklasan mo na lamang kapag bumili ka na ng isang Suzuki Celerio 2024 model. Sinamahan din ito ng security features para naman mag-ingat sa modelong ito, lalo na kung ipapark mo lamang sa labas ng iyong bahay, ay maigi na ring merong ganitong klaseng mga sistema. Gaya ng central locking, nagpapatibay sa pagkalak ng mga pintuan nito kahit gamitan pa ng iba pang mga bagay o tools na magbubukas ng pinto ay hindi uubra. Sinamahan ito ng power door lock at engine immobilizer system para sa makina upang hindi basta-bastang mapagana o may start ang makina nito kahit gamitan ng electrical procedure. Nilagyan din ito ng anti-theft device at anti-theft alarm system na mag-iingat palalo sa modelong ito. Dito sa Pilipinas, ang kasalukuyang presyo nito ay binibigay sa pinakamababang halaga na 708,000 pesos lamang, hanggang sa pinakamataas nito na nagkakahalaga lang ng 754,000 pesos ngayon. So hanggang dito na lamang po siguro ng ating video. Ngayon kung nagustuhan nyo ang topic natin ngayon, baka pwedeng pa-click ng like button at pa-comment na rin ang iyong opinion. Bago po tayong magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Kaya kung bago pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po din makinig ang subscribe button pati na notification bell para naman ma-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment po sa baba kung may mga tanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you! Ngayon taon ng paglabas ng bagong off-roader ng Suzuki Car Philippines, ang Suzuki Jimny 5 Doors. 2019 nang inilabas sa Philippine market ang ika-4 na bersyon ng small 4x4 SUV na ito na Suzuki Jimny. Ang matagal ng modelong hinihintay sa bansa at ito ang kasalukuyang pambato ng brand para sa kanilang off-roader na madadala mo sa kahit saang manglupain. Ang sasakyan ay nagmula sa lahi ng isang jeep o owner. Ito yung mga sinaunang box type na vehicle na matagal-tagal nang namamayagpag sa bansa at hanggang ngayon sa kasalukuyan ay may makikita pa rin naman. Nag-evolve itong sasakyan mula sa pagiging jeep na tinatawag na LJ10 sa ikalawang bersyon at may 359 cubic centimeter displacement capacity lamang noon. Hanggang lumipas ang maraming taon, ang paglabas ng ika-3 generation ito na naging ganap na compact off-roader. Hanggang sa ika-4 na generation nito noong 2019, ang small SUV 4x4 at ngayong bagong taon ang paglabas naman ng bagong update ng modelong ito na Suzuki Jimny 5 Doors 2024 model ay talagang inabangan din ng marami. Ang inaasahang pag-update sa bagong generation na si Jimny ay pinakilala noong January 25, 2024 na may maraming mga modernong tampok sa disenyo habang nananatili pa rin sa mga ugat nito ang isang compact fan off-roader at ang 1.5 liter engine nito na may 75 kilowatts na sinamahan ng bagong all-grip pro system ng Suzuki ay nangangahulugan na ito ay may mas kakayahan kaysa dati. Ito ay dahil sa part-time differential nito na 4-wheel drive system kasama ang original na leather frame chassis at mas pinalaki na body type configuration. Ngunit itong bagong Suzuki Jimny ay may na-upgrade ding mga teknolohiya na lubhang kailangan nito at ng mga pasahero. Kabilang dito ang touchscreen infotainment system, mga bagong safety features gaya ng lane departure warning, automatic brake, downhill at hill start assist control, high beam assist at marami pang iba. Naiisa-isahin din natin ngayon. Lahat ang mga bagong features na ito ay nagbibigay ng mahusay at talagang kapaki-pakinabang lalo na sa mga pakikipagsapalaran sa off-road. Itong bagong Jimny ay mayroong 3 klase ng variant na pagpipilian. Ang manual Jimny 5DR GL, ang automatic Jimny 5DR na GLX, at ang automatic Jimny 5-door 2-tone na top variant nito. Pagdating naman sa external, dala pa rin ang signature design ng Jimny na may makikitang circular shape LED headlamp at sa gilid ang circular shape ding signal light nito. Isang chrome accent front bumper grille
with 5-form horizontal pattern at may logo ng Suzuki. At full black painted na rin ang lower front bumper. Bagamat simple pero napaka-macho ng datingan ito. At pagdating naman sa body size ay talagang ganap na SUV na rin. Talagang makakamangha ang modelong ito kasi fit siyang gamitin sa kahit sang lakad mo. Hindi hassle sa city ride kasi hindi rin ganun kalaki at madali lang isingit, lalo na sa matatraffic na lugar. Meron na din itong kasamang front circular shape fog lamp, kaya eksakto ang visibility kahit sa madidilim na kondisyon. Pagdating naman sa side profile, makikita ang fully black painted mga built-in cladding at mga side skirt nito. Dahil dito ay lumalabas ang pagiging flexible ng modelong ito sa kahit anong kondisyon ng kalsada mala off-road tires, mga kaibigan, na fully set na. Bukod pa dyan, ginamitan din ito ng mga gulong na sapat para palakasin ang kapit sa madudulas na kondisyon. Mga tires na pang off-road na rin. May 15 pulgada ang sukat at 195 by 80 ang kabuuan. Ito ay nababagay lang din para idiin ang pagiging isang off-roader car. Pero kung nalilitan ka pa dyan, pwede pa namang gawing mas malaki yan kasi sinadya rin ang wheelbase size nito sa mas malalaking gulong pa na 17 inch. Depende sa pangangailangan at sa paggagamitan. At kabilang din sa nagpaganda sa pagiging off-roader nito ay ang mga nakakabit na suspensions dito na talagang matitibay din. Ito ay ginamitan sa front and rear suspension ng 3-link rigid axle na pangunahing sumusuporta sa bigat ng isang sasakyan. Kahit kargahan pa ng mga mabibigat na gamit ay hindi basta-bastang bibigay, na sinamahan ng mga shock at mga coil spring sa harap at likod, na mas nagpapaganda ng laro nito, lalo na kung maidadaan mo ito sa malulubak at mababatong kalsada. At pagdating naman sa likurang bahagi, hindi nalalayo sa front face design ang lakas makalalaki. Nababagay lang din ang tail lamp na mas mababa sa pintuan. Dito na rin nakalagay ang spare tire para mas madali mo nang makuha ang gulong kung sakali mang magpapalit ka. At pagdating naman sa kabuuang makina, itong Suzuki Jimny ay pinapagana ng isang 1.5 liter gasoline engine, 4-cylinder 16 valve at fuel supply system na MPI o multi-point injection na tumutulong sa matipid na paraan ng konsumo nito. Meron itong alinman sa mga automatic at manual transmission na naka 5-speed gear shifting at part-time 4-wheel drive train na gumagawa ng lakas na 101 horsepower sa kada 6,000 RPM at 130 Nm ng torque naman sa kada 4,000 RPM. Ang average top speed nito ay umaabot ng 155 to 160 km/h. Kasama ang matipid na pagkonsumo ng gasolina na umaabot naman ng 18 km per liter. Meron itong fuel tank capacity na 40 liters, kaya talagang akmang-akma rin sa mahahabang biyahe. Pagdating naman sa ilan pang features nito gaya ng pangkaligtasan, meron itong magagandang klase ng brake sa rear na naka-drum brake type at front naman na naka-disc type na sinusuportahan ng ABS o anti-lock braking system para mag-unlock sa mahigpit na kabit ng brake pag bigla mo itong naipreno sa hindi naasahang pagkakataon. May kasama rin itong electronic brake distributor o EVD, isang teknolohiyang bumabalanse sa lakas ng kapit ng brake depende sa klase ng kalsada na dadaanan at sa bigat ng karga nitong sasakyan. Dahil dito ay mas naisasaayos ang paggamit ng brake procedure, kasama pa ang brake assist nito. So wala kang poproblemahin dito pagdating sa braking system niya. Meron din itong mga advanced safety features na para sa pataas o pababang kalsada, gaya ng hill start and downhill assist control system. Well, para malaman mo kung anong magandang purpose ng mga sistemang ito ay ibabahagi na rin natin. Ang hill start ay magagamit kapag pataas ang kalsada, dahil kahit huminto ka sa ganong kondisyon na pataas, kahit hindi ka nakatapak sa brake ay hindi basta-bastang uus-us o pababa ang sasakyan. Meron din itong downhill assist, vice versa naman ng hill start assist. Kung bababa ka naman ng kalsada ay pinipigilan nito ang mabilis na pagpapatakbo ng sasakyan sa mga pababa. Kahit pa hindi nakababad sa brake pedal, ay kusa na lang din itong nag-a-adjust para pabagali ng takbo ng sasakyan sa mga pababang kondisyon. Kasama rin sa modelong ito ang pagkakaroon ng Vehicle Stability Control System, isang safety features na nagpapanatili sa balanse at magandang pagmamaneho
kahit pa maidaan mo ito sa mga malulubak na kalsada. Mga biglang pakurbada at madudulas na kung saan ay hindi maaantala ang maayos na pagmamaneho kahit sa mga ganung kondisyon. At mapapanatili ang stable at maayos na pagmamanage ng manubela nito. Sinamahan din ng mga safety features para sa maayos na pagpapark, gaya ng parking sensor, may rear camera para makita ang pagpapaatras at meron din itong day and night rear view mirror para naman hindi ka masilaw sa mga kasunod mo na may matataas na liwanag ng headlight na tumatama sa side mirror papunta sa'yo. At ito ay na-i-adjust into dimming. Meron din itong kasamang ISO fixed child mounts na lagayan ng upuan ng mga bata o baby nating kasama sa loob ng sasakyan, para mas komportable at safe din sila sa anumang kolisyon na magaganap. At iba pang mga particular safety measure na meron din sa modelong ito, kagaya ng mga seatbelt sa kada upuan at maraming mga airbags mula sa driver at passenger sa bawat side ng mga pasahero at curtain airbags para lahat ng mga sasakay dito ay siguradong safety at mapapanatag na rin. Kasama rin sa pinatibay na safety features nito ang pagkakaroon ng front and side impact beams, crash sensor, engine check warning at marami pang iba. Kaya bagamat bago lang sa merkado ay marami na ring tumatangkilik dito sa Suzuki Jimny. Hindi lang sa reliable performance maging sa pagiging safety, affordable at very practical package na meron ito. At pagdating naman sa pagiging convenient, syempre, ito rin ang isa sa mga nagustuhan ng marami dito. Hindi lang kasi masasabing off-roader car na may maliit na chassis frame at body. Ito rin ay naglalaman ng napakaraming gamit para sa iyong komportableng pagsakay. Meron itong air condition na may kasamang auto climate control system na kung saan ay makukuha ng mga pasahero nito ang kanya-kanyang preference pagdating sa temperature na kinakailangan. Bukod pa dyan, meron din itong 4 na komportableng mga upuan para sa 4 na pasahero. Foldable at adjustable na rin ito at may mga kasamang headrest na rin para sa komportableng biyahe. Hindi pa ito naka-leather cover pero okay na rin. Pagdating naman sa mga libangan sa loob, may bagong infotainment size display na 9-inch, di touchscreen at may kasamang Apple CarPlay at Android Auto na rin. Pati iba pang mga connectivity gaya ng Bluetooth, FM and AM radio, USB auxiliary input at audio sounds. Kasama ang 4 na speaker nito na nagpapaganda naman ng sound sa loob nitong sasakyan, para kahit papano ay malilibang tayo sa mahahabang biyahe. Siyempre, gaya ng iba, hindi rin nawawala sa modelong ito ang magandang klase ng steering wheel na multifunctional na rin. Maraming switch function at mga buton para hindi ka mahirapan kontrolin ng sounds, Bluetooth o iba pang mga sistema na konektado sa mga switch nito. At hindi mahihirapan dalhin. Ginamitan kasi din ng power steering with tilt and telescopic at adjustable ang steering column nito. Ginamitan din ng rack and pinion para hindi magwiwiggle kapag naidaan sa malulubak na kalsada. At sa likod nitong steering wheel, makikita naman ang meter panel gauge na naglalaman ng mga impormasyon o readouts sa pagpapatakbo nito. Very informative at user-friendly. Madaling unawain kahit analog type pa na may counting digital. Ang kabuuang sukat naman nito, syempre nagbago talaga. Ang Suzuki Jimny 2024 model ay may kabuuang haba ngayon na 3,985mm na mas mahaba sa dati, pero ang lapad nito ay may sukat na 1,645mm at taas na 1,720mm na pareho lang naman sa dati. May ground clearance size ito na 210mm at tumitimbang ng 1,545kg. Meron din itong boot space sa likuran na 219 liters ang capacity. May 4-seater at may 5 doors. Bagay na bagay pang camping ang modelong ito. May turning radius ito na 5.7 meter para sa mga pag-U-turn, lalo na kung nasa syudad ka nagmamaneho. Ito ay inilabas ngayong taon lamang noong January 25 at nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito
mula sa pinakamababang variant na nagkakahalaga ng 1,558,000 pesos hanggang sa pinaka-top variant nito na nagkakahalaga naman ng 1,698,000 pesos dito sa bansa. So hanggang dito na lamang po siguro ng ating video. Ngayon kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, baka naman pwedeng pa-click ng like button sa baba at pa-comment na rin ang iyong opinion pagkatapos ng video nito. May mga gusto ko pang malaman o dapat nating gawan ng review na sasakyan dito sa ating channel, baka naman pwede mong i-comment yan kaibigan para magkaroon na rin tayo ng idea sa mga susunod nating topic. So bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mong click ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update dito palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin na opinion at comment mo sa baba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nasa ganun ay masagutan ko rin ng mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!